Isang misteryosong meteor ang bumagsak sa Starland, nag-umpisa ang trahedya. Kasabay ng pagbagsak nito, dumating ang mga halimaw mula sa kalawakan. Tinawag silang hunters, at tao ang kinakain nila. Sa ayla ang taon lang, sinakop nila ang buong mundo at kumalat ang panganib. Bagamat delikado ang meteor, nagbigay rin ito ng evolution sa tao, nagkaroon sila ng kapangyarihan. Si Longming, ang pinakamalakas na evolver, naging King of Stars at leader ng mundo. Pinamunuan niya ang 72 Star Guards at itinayo ang huling kanlungan ng tao. Ito ang Star Palace, ang natitirang ligtas na tirahan ng sangkatauhan. Ngunit sa isang mabagsik na labanan kontra hunters, natalo si Longming, pinakamasakit na pagkatalo ng sangkatauhan. At matapos bumagsak ang King of Stars, naglaho siya na parang bula. Walang nakaalam kung saan siya dinala ng kapalaran. Samantala, sa isa sa pinakamalaking pagamutan sa lungsod, tahimik na umaagos ang oras sa Town W Hospital. Isang kabataang lalaki ang nakarite sa ospital. Gumagana ang lahat ng parte ng kanyang katawan, maliban sa mismong utak. 3 taon na siyang hindi makagalaw at hindi makaiyak. Pangalan niya ay Susian Bai, 18 years old, may myasthenia gravis, isang sakit na unti-unting nagpapahina sa katawan. Hindi siya makagalaw, at halos hindi rin makapagsalita. Ang tanging ingay sa silid ay ang TV, at ang mahina, masakit na pag-iyak ng kanyang ina. Sinabi ng doktor na lumalala ang kondisyon ni Sian Bai. Apektado na ang kanyang paghinga. Kahit anong oras, maaari siyang mamatay. Pinayuhan ng ina na ihanda ang sarili. Takot siya sa kamatayan, pero mas natatakot siya sa mismong sandali na kunin siya ng Grim Reaper, habang wala man lang siyang magawa. Tumigil ang tibok ng puso niya. Nag-flatline. At bumalot ang kadiliman. Sa isang hindi inaasahang lugar, may dalagang tinatawag siyang Master at pinipilit siyang gisingin. Sa gitna ng liwanag, isang dalaga ang napahawak sa dibdib niya, nagpupumilit gisingin siya. Master, gumising ka. Hindi ka pwedeng mamatay. Ang tinig niya ay puno ng takot. At pagmamakaawa, nagising si Sian Bai. Laking gulat niya nang maramdaman niyang gumalaw ang kanyang kamay, imposibleng bagay para sa dati niyang kondisyon. Sa halip na siling ng ospital, puno at damo ang nasa paligid. At higit pa roon, ang dalaga mula sa liwanag ay nakaupo sa ibabaw niya, nakangiting para bang matagal na niya itong hinintay. Nakakapagsalita ako, bulong niya, nanginginig ang boses. Parang ibinalik sa kanya ang lahat ng nawala. Nagpakilala ang dalaga bilang Zhao Pinger, ang Supreme Attendant. Simula ngayong araw, siya raw ang magiging bodyguard ni Sian Bai. Hindi pa malinaw kay Sian Bai kung anong nangyari o bakit siya napunta sa mundong ito. Napansin niya ang suot ng dalaga, sobrang kakaiba at revealing, at ang posisyon nilang dalawa ay parang intimate. Kinabahan siya at namula. Namula si Sian Bai. Ooy. Lalaki akong 18 years old. Siyempre, may magiging reaksyon ako. Hindi niya alam kung matatawa siya o manginginig sa hiya. Bigla siyang nagulat nang tumama sa kanya ang isang matinding sensasyon, parang kuryente sa buong katawan. Sa sobrang sakit, napasigaw siya. Hindi ito ilusyon, totoong-totoong naramdaman niya ang kirot. Hingal na hingal siyang napaluhod. Bakit ang sakit? Hindi ito panaginip. Bulong niya habang nanlalamig ang mga kamay. Nalala niya na dapat patay na siya, pero ngayon ay malusog, malakas, at walang sintomas ng sakit niya. Lumapit si Zhao Pinger, may bakas ng pag-aalala sa mata. Master, ayos ka lang ba? Medyo kumalma na siya. Nagpasalamat sa laki ng pagbabago sa katawan niya, pero nagtataka kung bakit tinatawag siyang Master. Ngunit bago siya masagot, may malamig na ihip ng hangin. Ako, tagapagmana ng Star Palace. Bulong niya na pa ng pagdududa. Pinili raw siya ni Longming, isang bagay na hindi pa rin niya kayang paniwalaan. Ipinaliwanag ni Zhao Pinger na ang Star Palace ang huling natitirang tirahan ng sangkatauhan. Ang King of Stars ang namumuno sa lahat ng natitira pang tao. Master, nasa iyo ang tungkulin na minsang pinasa ni Longming, ang iligtas ang lahat ng tao. Hindi makapaniwala si Sian Bai. Ayon sa paliwanag ni Pinger, si Longming mismo ang nag-reincarnate sa kanya sa mundong ito. Kagat ni Zhao Pinger ang daliri niya para palabasan ang dugo, hudyat ng plano niyang patunayan ang katotohanan. Kung hindi sapat ang mga salita ko, hayaan mong ipakita ko mismo ang katotohanan. Sinabi ni Pinger na maaamoy ng mga hunters ang dugo. At kapag nagpakita sila,
makikita ni Xianbai kung ano ang sinusubukan niyang ipaliwanag. Lumipad ang mga ibon mula sa kagubatan, senyales ng paparating na panganib. Mula sa dilim, dumadagundong ang mga yabag, palapit ng palapit. Nagulat si Xianbai. Hindi niya inasahan na ganun kabilis ang pagdating ng mga kalaban. At mula sa mga anino, lumabas ang mga nilalang na minsang tao, mga duguan, halimaw na ang itsura, ang tinatawag na hunters. Nagulat si Xianbai sa itsura ng mga nilalang. Kinumpirma ni Zhao Pingger na dating tao ang mga hunters na nag-evolve at ngayon ay nabubuhay sa pagkain ng tao. Ipinapakita na buong mundo ay tirahan ng hunters maliban sa Star Palace, ang huling natitirang lugar ng tao. Deal sa hunters. Naging miserableng lugar ang mundo, ani Zhao Pingger habang mahigpit ang tingin. Hindi agad nakasagot si Xianbai. Ang tahimik niyang pagtitig ay nagkukubli ng pagkalito at takot. Zhao Pingger, tama, tanong niya. Sa dami ng ebidensya sa harap niya, napagtanto ni Xianbai na totoo lahat ng sinabi niya. Tumakbo ka na. Bibigyan kita ng oras. Sigaw ni Xianbai. Umabante siya sa madilim na kagubatan, nakaharap sa libo-libong halimaw. 3 taon akong nakahiga. Panahon na para gumalaw. Hindi ka ba natatakot, Master? Takot ako. Sigaw niya, pero nanlaki ang mata ni Zhao Pingger sa kasunod. Pero mas natatakot akong makita kang mamatay sa harap ko. Napatulala si Zhao Pingger sa sinabi niya, halatang tumama sa kanya ang mga salita ni Xianbai. Tumango si Zhao Pingger, may matamis na ngiti. Umangat siya sa ere, tila isang banal na nilalang. Longming, mahusay kang pumili. Ang taong ito, mabuti ang puso. Napatulala si Xianbai. Ganito ka pala kalakas. Bulong niya habang tumatayo ang balahibo niya. Lumapit ang mas nakakatakot na hunters, mas malalaki, mas mabangis, at may kumukulong hininga. Akala niya mabagal ang mga hunters dahil mukhang zombie. Iniisip niyang kaya niyang tumakbo at makatakas. Nagulat siya dahil biglang lumundag ang napakaraming hunters, mataas, mabilis, at diretso sa kanya. Isa sa kanila ang halos makaabot sa kanya. Umaabot ang braso at handang punitin siya. Habang napapaligiran ng dilaw-berdeng vortex, may misteryosong boses sa loob ng isip ni Xianbai. Tinatawag siya nitong idiot at sinasabi na huwag siyang matakot. Ipakita mo ang tapang mo. Napatingin siya sa paligid na sobrang surreal. Sino ito? Nasaan ako? Para siyang nahulog sa ibang dimensyon. Isang higanteng figura ang lumitaw, si Longming mismo. Ipinapaliwanag niya na ang lugar na ito ay nasa loob ng katawan ni Xianbai, at may isa pang kaluluwa sa loob niya. Sa labas, naghihintay si Zhao Pingger habang lumulutang sa ere. Hindi niya alam ang nangyayari sa loob ni Xianbai. Iniisip niya kung naroon pa rin ang kamalayan ni Longming. Para bang nananalangin siya na gabayan si Xianbai. Dahil sa Aura ability, Endlessness of Dim, nagsisiksikan at nagbubundok ang mga hunters sa isang lugar. Mula sa bundok ng mga bangkay, may umuusbong na liwanag, ang bakas ng kapangyarihan ni Longming, naglalakbay patungo kay Xianbai. Isa sa mga halimaw ang napahinto, hindi maintindihan ang biglang liwanag na bumalot sa paligid. Sa gitna ng liwanag, nakatayo si Xianbai, tila isang mandirigmang bagong isinilang mula sa kadiliman. Unti-unting nagbabago ang katawan ni Xianbai, may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanya. Ito ba ang pakiramdam ng muling pagsilang? Bulalas niya habang ang bagong tapang ay unti-unting bumabalot sa kanya. Ang mga bangkay ng halimaw ay nagsimulang maglaho, nagiging lilang enerhiya na lumulutang pataas. Ang buong kagubatan ay napuno ng lumulutang na energy flames, parang mga kaluluwang bumabalik sa langit. Ang mga energy flames ay lumipad patungo sa kanya, masyadong marami na halos hindi niya makayanan. Napapikit siya habang sinusubukang kontrolin ang umaapaw na lakas. Mula sa sobrang lakas, biglang nag-shift sa kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Isang kakaibang init ang bumalot sa katawan niya, parang umaagos ang lakas papunta sa bawat hibla ng laman. Huwag kang mabigla, Master. Iyan ang kakayahan mo, the endlessness of Dim. Dagdag pa niya, hindi lang ito simpleng power engravings, kaya rin itong nakawin ang kakayahan ng iba. Napaisip si Xianbai, parang questionable at up ang ability, pero tumama sa isip niya ang pinakamahalaga. Baka ito ang dilan kung bakit gumaling siya mula sa kanyang sakit. Biglang lumuhod si Zhao Pingger sa harapan niya, napatras si Xianbai sa gulat. Master, kailangan ka ng Star Palace. Ibalik mo ang kapangyarihan, at angkinin mo ang trono. Ang trono ng Star Palace. Si Xianbai ay nakangiti habang kumakamot sa sentido.
Sabi niya, hindi ako interesado. Makalipas ang magdamag. Habang papalapit sila, hindi maiwasang magtanong ni Zhao Pinger kung bakit ayaw talaga ni Xianbai sa trono. Pero halatang nagmamadali si Pinger na makarating sa palasyo. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang nadamay sa kaguluhan ng Star Palace. Nagugutom na si Xianbai, ipinapakita na normal na tao pa rin siya kahit may malakas na kakayahan. Napapatingin naman si Zhao Pinger sa kanya, parang nahihiya o nag-aalala. Nakarating sila sa paligid ng Star Palace, ito pala ang taguan at kanlungan ng mga nakaligtas. Malaki at misteryoso ang lugar. Nalilito si Xianbai. Paano sila papasok kung walang kahit anong pasukan? Hindi naman pwede nilang akyatin yun. Ipinaliwanag ni Zhao Pinger na ang pader ay proteksyon. Tanging mga taga-Star Palace lamang ang maaaring magbukas ng gate. Zhao Pinger inilalapat ang kamay sa dambuhalang pader. Kumakalat ang berdeng alo ng enerhiya mula sa kanyang palad. May matitigas na tunog ng mekanismong gumagalaw. Unti-unting umaangat ang gate, kumikiskis ang bakal sa loob. Nagbukas ang gate. Sa loob ay isang pasilyong may matatag, makapal na pader na parang nasa futuristic facility. Tara, pasok na. Si Xianbai. Nakatitig, halatang nagulat sa loob ng Star Palace. Rebel tung tanawin ng matataas na gusali sa loob, parang modernong syudad. Kumpleto sa kalsada, shop signs, at liwanag. Walang kahit ano sa labas, pero dito sa Star Palace, maayos ang pamumuhay. May negosyo, may tirahan, at lahat ay ligtas. Dalawa silang naglalakad sa loob habang nagpapaliwanag si Zhao Pinger. Lahat ng ito ay deal sa Star Guards. Star Guards, isang holographic projection ng mapa ng Star Palace, nakapwesto sa gitna ng napakalaking bangin, may 12 entradas. Silhouettes ng mga elite warriors na kumikislap ang outline. Puro piling mandirigma ang Star Guards. Hinahati sila ayon sa lakas nila, D, C, B, A, at S level. Xianbai, deadpan expression, parang walang gana. Hindi ba? Mga bantay lang sila ng gate. Si Xianbai at Zhao Pinger ay naglalakad sa loob ng Star Palace. Tahimik lang si Xianbai, nakasunod kay Zhao Pinger. Napatigil si Zhao Pinger, halatang nabigla sa pamilyar na boses. Palagi kang umaalis ng palasyo nang walang pahintulot. Lumantad ang isang malaking lalaki, matipuno, may dreadlocks, nakaupong parang hari sa isang kahon. Star Guard level sino? Isa, burst Zhang Tianmeng. Hinarap siya ni Zhao Pinger, hindi nagpapaapekto. Huwag mo sanang intindihin ng mali. Naghahanap lang ako ng mga bakas tungkol kay Longming. Nagsimula ng magbulungan ang mga tao sa paligid. Hinahanap pa rin niya si Longming. Hindi pa rin siya sumusuko. Hindi ba kayo nagtataka? Ang weird na niya. Ngumisi ng nakakatakot si Zhang Tianmeng. Si Longming. Namatay na 3 taon na ang nakalipas. Hinahanap mo pa rin ba ang bangkay niya? Sumabog ang tawanan ng mga tao sa likuran niya. Napakuyom ng kamao si Zhao Pinger. Kita ang tensyon sa hangin, at malinaw na binubuli siya ng grupo. Makikitang nanginginig si Zhao Pinger, nakayuko, ramdam ang lungkot at inis. At nagbalik sa alaala niya nung panahong hinahanap niya si Longming. Tumakas na naman ang dalaga. Ang tigas talaga ng ulo niya. Si Zhao Pinger, mahinang bulong. Si Longming, namatay sa digmaan. Sa loob ng Star Palace, sumisiksik si Xianbai paabante sa gitna ng mga tao. Inaunat ang braso na parang naghahanda. Tumatakbo si Xianbai papalapit sa grupo ni Zhang Tianmeng. Ang dami-dami niyo tapos binubuli ang kawawang dalagang ito. Ngiting mayabang si Xianbai, nakatingin diretso kay Zhang. Hindi ba't medyo nakakahiya yun? Gate guard? Ikaw ba'y galabas? Nagbubulungan ang mga nakapaligid na tao. Seryoso. Inaway niya si Zhang Tianmeng. Siya ang pinaka-ambisyosong level C guard. Sabi ng isa. Gusto yatang mamatay ng binatang yan. Sa isang iglap, umarangkada si Zhang Tianmeng, parang mabangis na hayop na handang sagasaan ang sinumang tumawid sa landas niya. Ang kamao niya ay bumaon sa lupa, at ang pagyanig ay parang lindol na pinanlumo ng mga nakapaligid. Si Xianbai ay mabilis na umiwas. Kahit malakas ang atake, parang napakagaan ng katawan niya kaya mabilis niyang nakaiwas. Napangiti siya. Ganito pala kalakas ang bagong kapangyarihang ito. Parang galit na alon, sabay-sabay sumugod ang mga tauhan. Ang layunin nila. Durugin ang dayuhang ng ahas sumagot sa kanila. Ngunit bago pa man sila makalapit, nagkatalo-talo sila sa pagdulas. Isa-isang yamakap sa sahig, sabog at nagsisigawan. Si Zhao Pinger pala ang may pakana. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan.
Gravity field, tenfold. Ang lahat ng tauhan ay pinabigat at tinulak pabagsak sa sahig. Habang narito ako, walang sino man ang makakahawak sa kanya. Sa boses niyang nanginginig sa galit, ramdam ang dedikasyon niya para protektahan ang kanyang master. Si Xianbai, bahagyang nagulat, pero ayon sa tagapagbantay, sa kasamaang palad, 10 ulit lang ang kaya nito. Isang malakas na impact sa sahig, at sumigaw hindi ko nararamdaman ang bigat. Bigla ang susugod pababa ang lalaki. Subalit sinalo ng isang kamay ang malakas na atake ng kalaban. Ang kalaban ay nagulat at hindi makapaniwala. Ano ito? Nawawala ang lakas ko. Si Xianbai, nakahawak sa kamay ng kalaban, may umiikot na purpleng enerhiya. Hindi mo ba naisip ito? Si Zhang Tianmeng. Nagmamakaaway na tumigil na siya. Hinihigop ang lahat ng kanyang enerhiya. Biglang nagpanik si Zhao Pinger, nakatingin kay Xianbai na tila nasa panganib. Master, ang kapangyarihan ng dalawa ay umalingaw-ngaw, umaabot hanggang sa paligid at nagdulot ng matinding takot sa lahat. Isang matinding pagsabog, pulang liwanag, parang napakadilim na bituin ang sumabog sa gitna. Sa parehong oras, sa loob ng Star Palace, isang lalaking nakatalikod, nakasuot ng pulang kapa, nakatanaw sa bintana. Earl Dracula. Lumabas ang magandang dalaga may purple na buhok, naninigarilyo gamit ang eleganteng hawakan. Nilalabas din niya ang lakas. Nararamdaman mo rin, hindi ba? Siya ay si Starguard, Level A number 3, Nine-Tailed Fox Wuyu. Sa kamay ng Earl Dracula na may hawak na wine glass. Oo, ang kapangyarihang ito. Si Longming, siya ang dila nito. Siya ay si Starguard, Level S number 3. Takot na takot ang gwardya, nakahiga at umaatres. The endlessness of Dim. Bakit nasa iyo ang kakayahang yun? Hindi ba ito kakayahan ni Longming? Sino ka ba talaga? Lumapit si Xianbai, malamig ang tingin. I am your father. Star Wars lang? Lumipat ang eksena sa cityscape, ang liwanag ng araw ay kumikinang sa mga gusali. Lumapit si Zhao Pinger kay Xianbai, nakangiti, masigla. Master, nandito na ako. Pwede na ba tayong kumain? Gutom na ako. Okay, why? Sina Xianbai at Zhao Pinger ay naglalakad palayo. Si Zhao Pinger masigla at nagmamadali. Malaki talaga ang kinakain ko ha. Ayos lang. Kumain ka lang hanggang masiyahan ka. Mga nakapaligid na tao, nagbubulungan at nagugulat. Outsider lang siya, di ba? Pero tinalo niya ang level C guard nang parang wala lang. At ginamit pa ang Ur ability ni Longming. Dumating ang dalawang misteryosong dalaga. Lumilingon si Zhao Pinger, medyo nagulat. Shin, isang dalagang nakakimono, may mahabang espada, ang lumilitaw. Tahimik at seryoso ang aura niya. Inaabala ka na naman ba ni Zhang Tianmeng? Papatayin ko siya para sayo. Caption. Su Xiaobai's bodyguard, best swordsman Zhang Ziqin. Naglalakad si Qin palayo, malamig ang tono. Bukod sa pagpatay ng tao, hindi ka ba pwedeng gumawa ng iba? Para kay Pinger. Caption. Su Xiaobai's bodyguard, scientist Li Xin. Si Xianbai ay nag-iisip habang si Pinger ay nakatingin sa direksyon ni Qin at Xin. Sa isip ni Xianbai, may swordsman din. Kaibigan ba nila si Zhao Pinger? Huwag kang mag-alala. Si Master din ang nanakit sa kanya para sa akin. Medyo nag-squeeze ang cocomelon sa braso ng bida. Oy, huwag ganyan. Noong huli, sobra sakit ng ginawa mo sa akin. Nagmamasid sina Qin at Xin habang nag-uusap. Tinatawag mo siyang Master? Siya ba? Oo, si Xianbai ang may hawak ng Endlessness of Dim ability. Siya ang tagapagmana ng trono. Si Longming mismo ang pumili sa kanya. Nagpapaliwanag si Li Xin, seryoso. At siya rin ang taong dapat naming protektahan. Naguguluhan si Xianbai nang tawagin siyang ang ating bagong master. Ipinapakita ang tunay na lakas ni Zhao Pinger. May taglay siyang senior ability gravity field. Kaya niya kontrolin ang bigat ng mga bagay sa loob ng 10 metro, siya ang center ng gravitational force. Sa mismong mansyon ni Longming, malalim ang gabi at tila payapa ang paligid. Gutom na gutom si Xianbai. Parang ayla ang taon siyang hindi kumain. Napapatingin na lang ang tatlong dalaga. Hindi makapaniwala sa takaw niya. Kitang-kita sa mukha ni Pinger ang tuwa dil mukhang nagustuhan ni Xianbai ang niluto niya. Halata ang kanyang kilig. Dinadaing ni Xianbai na busog na siya, pero sa dami ng mangkok na nilantakan niya. Habang nagbuburp si Xianbai, iniisip ng dalawa kung bakit si Xianbai ang pinili ni Longming. Samantala, excited si Pinger na malaman kung nasarapan ba ang master niya.
Buong tuwa niyang sinabi na masarap ang pagkain. Lalong kinilig si Zhao Pinger. Si Qin biglang tumayo at tinawag si Su Xiaobai nang may seryosong ekspresyon. Habang nakatayo sa harap ni Xiaobai, sinabi niya na kahit hindi niya lubos na maintindihan kung bakit ibinigay ni Longming kay Xiaobai ang kapangyarihang endlessness of dim, diretsahang tinitigan ni Qin si Xiaobai. Sinabi niya, kapag binaygo mo si Longming, hinding-hindi kita mapapatawad. Isang malinaw na babala, hindi biro ang responsibilidad ni Xiaobai. Sumang-ayon si Li Xin habang umiinom ng tsaa. Hindi madali ang maging master nila. Marami itong responsibilidad at panganib. Ipinahayag ni Li Xin ang tunay na misyon ni Xiaobai. Sundin ang huling habilin ni Longming. Pamunuan ang Star Palace at lipulin ang lahat ng hunters. Hindi niya talaga matanggap na napasubo siya sa ganitong posisyon. Pinag-uusapan na naman ang trono. Si Zhao Pinger tahimik lang pero halatang kinakabahan para kay Xiaobai. Makikita si Xiaobai na nagpupush-ups gamit ang mga handle grips. 99, 100. Si Xianbai ay hingal na hingal matapos mag-ehersisyo. Umiinom siya ng tubig habang pinapawi ang pagod. Habang nagpapahinga, nagrereklamo siya. Hari daw ng star, hari ng star. Lahat gusto akong gawing hari. Ano ba kinalaman ko doon? Isang boses mula sa dilim ang sumagot. Siyempre meron. Nagulat si Xianbai at napalingon, nanlaki ang mata. Ikaw ay... Unti-unting lumilitaw ang figura ng isang taong may mahabang puting buhok, suot ang isang enranding robe na may gintong detalye. Lumantad ang buong figura, isang taong nakaupo. Ako ang King of Star, Longming. Kaya hindi ka naman ganoon katanga. Siya si Star Guard Level S number, isa ex-King of Stars Longming. Nag-aalangan si Xianbai. Hindi ka ba patay? Sumagot si Longming na kalmado. Oo, patay na ang katawan ko. Ngunit ang aking kaluluwa ay nabubuhay pa. Ipinaliwanag ni Longming na nasa napakahinang anyo siya, isang kaluluwang hindi nakikita ng kahit sinuman. Maliban kay Xianbai. Habang papalapit siya, tinatanong niya si Longming, pinagpagyaran mong dalhin ako sa mundong ito, tapos ilalagay mo pala ang kaluluwa mo sa katawan ko. Dinaikit ni Xianbai ang kanyang mukha kay Longming, at may tensyon sa pagitan nila. Ang totoo, gusto mo bang nakawin ang katawan ko? Pareho silang nakatitig ng matindi sa isa't isa, parang dalawang hayop na nagbabasa ng galaw ng kalaban. Si Longming ay unti-unting nagiging malinaw at nawawala. Hindi ako interesado sa ganyang bagay. Si Xianbai ay nakatalikod at napalinggan. Dinala kita sa Star Palace para makipagkasunduan sa'yo. Nalilito si Xianbai at napabulong. Kasunduan. Ibinigay ko sa'yo ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundong ito. Binigyan din kita ng walang katapusang kayamanan, at pinakamataas na kapangyarihan. Pero, kapag nagawa mong maging tagapagmana ng trono ng Star Palace, Longming, seryoso at mapanatag ang boses. At alamin mo kung sino, ang pumatay sa akin 3 taon na ang nakalipas. Si Xianbai, tahimik pero malinaw na ramdam ang pressure. Hindi ko gagawin yan. Diretsyong pagtanggi. Mukhang ayaw niyang madamay sa gulo. Longming nakahiga, relaxed, nakaunan ang mga kamay. Aba, hindi mo naman pwedeng tanggihan yan. Sa bawat hakbang ni Xianbai, lumalakas ang inis. Alam ko na, bulong niya, habang ramdam niyang hindi siya basta makakatanggi. Sinisisi ni Xianbai si Longming, kung kaya niya siyang dalhin sa mundong ito, malamang may paraan din siyang pilitin siyang sumunod. Xianbai nagbabalat ng saging. Diretsyong tinatanong ni Xianbai kung ano ang alas ni Longming laban sa kanya. Xianbai kumakain, Longming nakaupo at natatawa. Napapangiti si Longming, natutuwa dahil mabilis na nakuha ni Xianbai ang sitwasyon. Isinumpa ko ang katawan mo. Kung gagawin mo ang sinasabi ko, mawawala ang sumpa. Hindi makapaniwala si Xianbai, may sumpa pala talaga. Ibinunyag ni Longming ang sumpa. Kapag tinigasan si Xianbai, sobrang sakit ang mararanasan niya. Tinatakot siya ni Longming, pinaparamdam na wala siyang magiging silbi kung tatanggi siya. Galit at emosyon ang sumabog kay Xianbai, hindi niya matanggap na minamaliit siya. After 10 minutes of struggling, nakatayo si Xianbai sa harap ni Longming. Hindi ako makapaniwalang gagamit ang hari ng mga bituin ng ganito kahindi kapani-pani walang paraan para takutin ang isang lalaking katulad ko. Ito ay para siguraduhing makikinig ka. Ang bida nagrereklamo. Bakit ako pa? Isa lang akong normal na tao. Dapat kang maghanap ng mas hihigit pa sa akin. Tinanong ni Xianbai si Longming kung bakit siya lang ang pinili. Isiniwalat ang dilan. Tama ang lalaking ito dahil sa sakit niya, para siyang isang piraso ng papel. Siya talaga ang pinakamahusay na pagpipilian.
Nagpasalamat si Xianbi dahil binigyan siya ng ikalawang pagkakataon sa buhay. Ako ay tao, hindi ako kasangkapan ng paghihiganti mo. Napangiti si Longming. Natuwa siya sa sagot ni Xianbi. Si Qin ay nakaupo sa bubong. Pagkatapos makipag-usap sa sarili niya buong gabi, sa wakas ay tumigil siya. Kahit lumipas ang gabi, nananatili pa rin ang sumpa. Natatakot siya kung araw-araw ba siyang gising sa sakit. Biglang may nagbukas ng pinto ng kwarto. May tahimik na nilalang ang pumasok sa kwarto ni Xianbai habang siya ay natutulog. Makikita ang marka sa dibdib ng dalaga at ang kakaibang enerhiya sa paligid niya. Walang kamalay-malay si Xianbai, may enkatutok na gatlang gun sa mukha niya. At siya ay nagising, nakita niya ang dalagang galit na galit. Parang si Layla ng ML. Si Xianbi gulat na gulat. Anong kailangan mo? Ikaw ang tagapagmana ng endlessness of dim. Sandali, huwag kang magpadalos-dalos. Totoong baril yan. Ang galit ay nagbulag sa kanyang isipan. Hindi ako tulad ni Zhao Pinger. Ginamit mo siguradong maruming paraan para nakawin ang kapangyarihan ni Longming. Ang bida naguguluhan. Zhao Pinger, Longming, ikaw ba ay isa sa mga bodyguard ko? Isang tunog ng pagputok, warning na hindi ito biro. Sunod-sunod na butas ng bal sa kama. Ikaw ba talagang gusto mo akong patayin? Nakatutok ang baril sa kanya. Sabihin mo lahat tungkol kay Longming. Ngayon na, si Wang Xiyu nagbabala. Kung hindi, itong kama na ito ang magiging libingan mo. Bumigat ang katahimikan, parang hinto ang oras. Biglang nanginginig ang mukha ni Wang Xiyu, may luha. Hindi talaga siya namatay. Nasa katawan mo ang kaluluwa niya. Kailangan mong kumalma. Alam ni Xianbai na delikado ang sitwasyon. Kapag nalaman ng mga kaaway ni Longming ang katotohanan, siya mismo ang unang mapapatay. Si Wang Xiyu tumatakbo papunta sa kanya, umiiyak. Longming, sa isang iglap, hinawakan ni Xianbai ang mukha ni Xiyu, hindi para saktan, kundi para pigilan siya. Huwag kang biglang magbago ng asal. Ako si Su Xiaobai, hindi si Longming. Seryosong mukha ni Xianbai. Kung gusto mo talaga akong mapasaya, dalhin mo ako sa lugar na yun bukas ng gabi. Anong lugar? Si Xiyu ay nagbabatay sa labas ng pinto ng The House of Love. Puno na ang lugar na ito. Umalis kayo kung ayaw niyong mamatay. Namumula ang mukha ni Xiyu, galit. Kapag pinilit mo pa akong gawin ito ulit, papatayin talaga kita. Sa likod ng tapang niya, isang nahihiyang puso ang nagngangalit. Blonde na nakaupo sa loob, malandi ang ngiti. Mukhang bago ka. Unang beses mo. Mag-relax ka. Mas maging masaya ka. Makikita ang loob ng kwarto. May ilaw na kulay lila at pulang pink. May mesa na maraming inumin at Ayla ang dalagang nakapalibot kay Xianbai. Hindi ka mukhang okay. Mukha kang kinakabahan. Hindi ka namin kakainin o ano paman. Kapag inatake na naman ako ng sumpang ito, mas lalo akong mahihirapan. Kung gusto kong makatakas sa kontrol ni Longming, kailangan masanay ako sa sumpang ito. Isang dalaga ang lumapit ng marahan sa kanya. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Xianbai. Paulit-ulit sa isip niya, kumalma ka, kumalma ka. Mas lalong lumapit ang dalaga, halos idikit ang mukha sa kanya. Magsalita ka naman. Lalong nawala ng kontrol si Xianbai. Hindi ko na kayang tiisin pa. Ang matagal niyang kinikimkim na damdamin ay tuluyang sumabog. Sa gabing yon, hindi lang katawan ni Xianbai ang nanghina, kundi pati ang hangganan ng kanyang pagtitimpi ay tuluyang gumuho. Paglabas si Xianbai sa gusaling kulay pink ang ilaw, nag-aabang si Wang Xiyu habang hawak ang malaking sandata. Kalmado pero mapanganib ang aura niya. Sinipat ni Xiyu si Xianbai at nakangising nagsabi na mukha itong parang patay na patay sa pagod. Si Xianbai ay frustrate na. Sinabi niyang lumalaban siya sa kapalaran at isinumpa niya si Longming sa isip. Habang naglalakad sila sa labas, sinabi ni Xiyu na magkakaroon ng bagong Star Guards at kailangan maging handa. Sumagot si Xianbai na hindi niya balak maging gate guard. Ngunit sinabi ni Xiyu na kailangan yun para maaga ang trono. Tumalikod si Xianbai habang hawak ni Xiyu ang sandata. Tinanong siya kung nagbago na ba ang isip niya. Bigla niyang sinabi na sobra siyang uminom ng tubig at kailangang umihi. Si Xianbai ay nasa isang madilim na eskinita, nakatayo sa tabi ng mga basurahan. Napabuntong hininga siya, at may napansing siyang kakaiba na parang bola. Ano ito? Mukhang sobrang detalyado, may malaking impact effect, parang may sumabog mula sa loob ng lupa. Siya ay nagulat. Ano? Isang halimaw na may malaking bibig na maraming ngipin, may mga maliit na bibig sa loob. Isa itong Demon Level Hunter. Si Wang Xiyu ay nag-iisip sa tabi. Anong nangyari kay Longming? Bakit siya pumili ng isang tulad ni Xianbai? May malakas ng tunog mula sa eskinita. Si Wang Xiyu na sumusulyap sa gilid ng pader. Anong ginagawa niya?
At biglang nanlaki ang mata niya. Isang malakas na pagsabog. Wasak ang mga basurahan at nagliparan ang mga debris sa paligid ni Xianbai. Siya ay inatake ng halimaw at agad siyang nakaiwas. Si Wang Xiyu nabigla. Isang demon level. Bakit may ganyan sa lungsod? Hinahabol ng mga bibig ang mga taong nasa paligid. Si Xianbai ay sinubukang tumakbo. Hindi ako mabilis. At sa isang iglap biglang nagsabugan ang maliliit na halimaw tila tinamaan ng mga bala. Si Wang Xiyu ay biglang lumapag sa harap ng halimaw. Natakot ka ba, pedo? Galit na galit si Xianbai, sumisigaw pabalik. Ikaw ang pedo. Buong pamilya mo pedo. Napatingala si Wang Xiyu habang nakahawak sa kanyang malaking baril. Hoy! Hindi mo kailangang magtago, hindi ito larong taguan. Nakangising mapanganib si Wang Xiyu. Para makapasok ang isang demon-level hunter sa loob ng syudad. Iisa lang ang may kaya niyan sa buong Star Palace. Nabigla si Wang Xiyu nang makilala ang figura. Tita, asawa ba ito ni Longming? Ipinaliwanag ni Wang Xiyu ang pagkakakilanlan nito. Siya ang Blessed Lady ng Star Palace. Fiancé siya ni Longming. At siya ang nakatakdang pakasalan ng King of Stars kapag nag-20 na siya. Si Wang Xiyu irritable, si Xianbai naguguluhan. Akala ko tita ko siya. Pero mukhang mapipilitan siyang pakasalan ng isang menyok. Ang dala ay biglang tumalon. Bumabagsak ang dalaga pababa. Ligtas siyang lumapag sa ibabaw ng katawan ng halimaw. Nagbibiro ka ba? Bakit ako magpapakasal sa taong gaya niya? Biglang nanlaki ang mata ni Xianbai, siya ay namula. Bawat tibok ng kanyang puso ay parang tambol ng digmaan. Bumaba mula sa itaas ang dalaga na tila isang diyosa sa liwanag ng buwan. Kung papatayin ko siya, hindi ko kailangang pakasalan siya. Caption: Lady Blessed by the Blue Moon Mu Yuan Yuan. Tinatanggihan niya si Xianbai. Hindi ikaw ang tipo ko. Tigilan mo na ako. Hawak ni Xianbai ang love letter, papalayo si Mu Yuan Yuan. Balik sa kasalukuyan, hawak dibdib si Xianbai. God. Goddess. Full body reveal ni Wang Xiyu, dating anyo niya. Noong una, hindi si Su Xiaobai ang bida. Ang tunay na pangunahing karakter noon ay si Little Devil Wang Xiyu. Si Mu Yuan Yuan ay nakaapak sa ulo ng Devourer, ang demon level hunter. Magkatabi sina Xianbai at Wang Xiyu sa harap ng Devourer. Sa isip ni Wang Xiyu, anong problema nito? Baliw ba na siya? Si Xianbai ay nakaabot ang kamay sa harap, seryoso ang tingin. Dumating ka sa mundong ito. Deal sakin. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Mu Yuan Yuan. Sino ang diyosa mo? Sa isang iglap, tumilapon si Xianbai, tila ba isang dahon na inanod ng dambuhalang hangin. Umalingaw-ngaw ang impact. Ang kalye ay nabalot ng alikabok at wasak na semento. Si Wang Xiyu ay galit, tinuturo si Mu Yuan Yuan. Naglakas loob ka talagang gumalaw. Hindi mo iisiping hindi kita sasaktan, deal tita kita. Nasabi ko na, hindi ko kailangang pakasalan siya kung papatayin ko siya. Bakit ko papakasalan ang lalaking napupunta sa ganitong lugar? Si Wang Xiyu ay sumisigaw habang hawak ang malaking sandata. Ayos lang sakin. Pinili na siya ni Longming. Ang pagpatay sa kanya ay parang pagpatay kay Longming mismo. Biglang bumukas ang bibig ng halimaw, parang gusto nitong lamunin ang buo. Siya ay nagulat. At siyang sanubo ng buo. Manatili ka dyan sa loob. At hintayin mo akong matapos siya. Mukhang malubha na ang pinsalang tinamo niya. Kung hindi pa siya patay, malapit na siyang mamatay. Bilasan mo na at tapusin na siya. Mula sa usok at alikabok biglang may kamay na lumitaw. Mabilis nakaiwas si Mu Yuan Yuan. Paano? Kaya pa rin niyang lumaban. Nakakalungkot. Muntik na kitang makuha. Ginagamit niya ang endlessness of Dim upang tanggapin ang pagbangga sa pader. 2 araw pa lang siya rito. Pero nagagamit niya ang kakayahan ganitong level. Habang nakataas ang kamao ni Xianbai, hawak ang enerhiya ng endlessness of Dim. 3 taon akong nakahiga sa ospital. Pero ni minsan, hindi ako dinalaw ng diyosa. Napansin ni Xianbai na may pagkakahawig si Mu Yuan Yuan sa isang dalagang mahalaga sa nakaraan niya. Inakala ni Mu Yuan Yuan na may iba ng mahal si Xianbai kaya mas lalo siyang nagalit. Ipinaliwanag ni Xianbai na matagal na niyang iniwan ang nakaraan. Inamin ni Xianbai na alam niyang hindi lang siya ang maaaring maging tagapagmana, pero bakit ka galit na galit sa akin? Bakit ka nagseselos sa pagpunta ko rito? Diretsahang tinanong ni Xianbai. Nagustuhan mo ba talaga ako? Galit na mukha ni Mu Yuan Yuan. Anong kalokohan yan? Ako, mai-in-love sa'yo? Malakas na pagsabog ng asul na aura sa paligid ni Mu Yuan Yuan.
Kundi dil ang dalawang mahalaga sa iyo ay kasal na. Gulat na mukha ni Xianbai. Hindi inaasahan ni Xianbai ang revelasyon. Ipinapakita na literal siyang binobomba ng mga Devourers mula sa lahat ng direksyon. Tinitingnan niya ang malaking pagsabog na gawa niya. Buhok niya ay humahampas dil sa shockwave. Sunod-sunod na impact habang bumabangga sila sa katawan ng bida. Bumagsak ang bida sa lupa habang patuloy siyang tinatamaan ng mga atake. Dugo sa sahig, basag ang kalsada. Siya ay duguan, napapailing ang mata. Malamig ang titig ni Mu Yuan. This should be the end of it. The Devourers will eat and digest you. Hindi kita papatayin. Sisihin mo ang sarili mo kung bakit nandito ka. Nakatalon pababa ang bida bumagsak sa basag-basag na lupa habang umiilaw ang kakaibang aura sa paligid ng katawan niya. Sisihin ang sarili ko. Siguro dapat ako. Hindi niya maintindihan kung paano siya biglang nakabangon. Makikita ang mga Devourers sa lupa nanginginig. Ibig sabihin, sinipsip ng bida ang mga halimaw. Habang lumalakad siya palapit kay Mu Yuan. Sa totoo lang, ayokong maging hari ng mga bituin. Dil lang sa taglay ko ang kakayahan ni Longming. Pinipilit ako ng lahat na gawin yon. Walang may pakialam sa nararamdaman ko. Ako'y isang taong minsan nang namatay. Sa buhay na ito, mabubuhay ako para sa aking sarili. Ang reaksyon ni Mu Yuan. Tahimik, nanginginig ang mata. Ang lalaking ito, halatang nayanig ang loob niya sa sinabi ng bida. May isang Devourer sa likod at nanginginig. Si Wang Xiyu nagsalita. Tita, alam mo ba kung bakit baril lang ang gamit kong sandata? Ang Devourer ay pinagpapawisan habang pilit binubuksan ang kanya bibig at nasa loob niti ay si Wang Xiyu. Masyadong malakas kasi ang kakayahan ko. Kung hindi ko ito makokontrol ng maayos, maaaring may mamatay. Si Mu Yuan ay nabigla. Ang adult Devourer ay higit 2,000 kilo ang bigat. Lumabas si Wang Xiyu mula sa loob ng bibig ng malaking halimaw. Ipinakilala niya ang kanyang ability. R-level ability, Strengthened Cell. Sabi niya, kaya niyang baguhin ang structure ng cells ng katawan niya para sa super lakas. Si Wang Xiyu ay hamampas ng suntok diretso sa loob ng bibig ng Devourer. At mula sa likod lumitaw si Wang Xiyu. Mapapatay ka ng suntok ko, tita. Isang impact panel sa lupa. Nagkalat ang bato at debris habang bumabagsak si Wang Xiyu. Lumipad si Mu Yuan palayo sa lakas ng pagsabog. Si Xianbai. Itinaas niya ang kamay para depensahan ang sarili habang lumilipad ang mga bato. Ang hirap nito. Si Mu Yuan na humihingal. Ang hirap kalaban ng batang ito. Lalo na sa kakaibang ability niya. Hindi ko sila pwedeng harapin sa malapitan. Ang mga mata ni Mu Yuan na kumikinang ng asul. Gagamitin ko na yon. Tatapusin ko na ang laban na ito. Ang mukha ni Wang Xiyu nakatingin kay Xianbai. Mabilis ka palang tumakbo. Biglang nag-activate ang aura ni Mu Yuan. Bughaw na energy lumalabas sa paligid niya. At pinakita ang flashback. Si Mu Yuan ay nakatayo sa harap ng malaking halimaw na parang dragon. SSR ability. Eyes of the Blue Moon kayang kontrolin ng mga hunter na mahina ang isipan. Si Mu Yuan na nakatayo sa tore na may maliwanag na buwan sa likod niya. Kaya rin itong higupin ang lakas ng buwan para maging mas malakas. Isang biglaang flash ng espada. May kamay na humawak ng sword at direktang humiwa sa ere. Ang mukha ni Mu Yuan, nanlaki ang mga mata, nagulat sa biglaang liwanag ng hiwa ng espada. Malaking puting slash sa screen. Wang Xiyu at Xianbai, pareho silang nagulat. Parehong may pawis sa mukha. Si Qin ay biglang sumusugod mula sa ere, umiikot ang katawan habang hinihiwa ng kanyang espada ang hangin. Thousand Sword. Ang talam ay naglalabas ng asul na kidlat papunta kay Mu Yuan. At siya ay biglang nagbuga ng sariwang dugo. Si Qin, kalmado at malamig ang mga mata, nagsalita. Gusto mo bang patayin si Xianbai? Dumaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay. Pareho silang nasa ere. Si Mu Yuan ay tinamaan ng puwersa. Si Mu Yuan ay bumagsak ng mabilis pababa. Isang paa ang biglang tumapak sa lupa. Si Xianbai ang sumalo kay Mu Yuan sa kanyang mga braso. Mu Yuan habang hawak siya ni Xianbai. Ang mga mata niya ay nanginginig, duguan. Si Xianbai. Pawisan, nanginginig ang boses. Huwag kang mamatay. Kapit lang. Malabo ang paningin ni Mu Yuan. Naririnig niya si Xianbai na nagsasalita. Huwag mo akong takutin ng ganito. Isang malaking bahay na may ilaw sa mga bintana, ipinapakita na dinala na sila sa ibang lugar. Biglang nagising si Mu Yuan sa isang kama.
Bigla siyang napaupo. Saan ako? Makikita si Mu Yuan na nakaupo sa kama, hawak ang dibdib. Nawala na ang sugat. Pero, nasaksak ako kanina. Unti-unting bumabalik sa alaala ni Chin ang nangyari sa kanya. Yung dalagang may espada. Flashback, lumalabas ang pulang demonyong aura sa likod ni Chin habang umatake. Nakakatakot talaga siya. Tumayo si Mu Yuan mula sa kama. Masakit pa rin dibdib ko. Hindi ko pwedeng patayin si Su Xiaobai habang nandyan pa siya. Tumingin si Mu Yuan sa bintana. Makikita sa labas si Xianbai, nakaupo sa pader sa rooftop. Nagtataka pa rin ako. Si Xianbai, nakasmirk. Bakit ka lumitaw sa lugar na ganyan? Matagal mo na akong tinitingnan. Si Chin ay nasa rooftop, hawak ang espada. Bilang bodyguard mo, kailangan kong siguruhin na ligtas ka. Maraming taong gustong patayin ka sa Star Palace. Kung malaya pa ang pumatay kay Longming. Lagi kang nasa panganib. At pati yung dalawang ibang tagapagmana sa trono. Ipinapakilala ang mga tunay na halimaw ng Star Palace. Pinakamataas, Earl Dracula. Kapatid ni Longming. Archangel Longyan. Si Wyanbei habang Encaupo. Kung mananatili kang mabait gaya ngayon, mas marami pang darating para sa iyo. Mu Yuan sa loob ng kwarto, nakatingin kay Xianbai mula sa bintana. Hindi ko basta-basta matatanggap ang pagpatay. Hindi siya ipinanganak para pumatay, kundi para protektahan. Naaalala ni Mu Yuan na siya ang nagligtas sa kanya. Ang nagligtas sa akin ay siya. Kung hindi lang dil sa dalagang may espada, napatay ko na sana siya. Pero iniligtas pa rin niya ako. Dito niya na-realize na hindi masama si Xianbai. Ano ang gusto niya? Masayang mukha ni Xianbai. Hindi ko pwedeng hayaan na lang na mamatay ang asawa ko. Sa gitna ng kaguluhan, iisa lang ang kanyang desisyon, ililigtas niya siya. Kamay ni Mu Yuan hinahampas ang pinto. Gulat na mukha ni Xianbai, pawis at namumula ang pisngi. Nagising siya. Si Mu Yuan ay nakatayo sa pintuan, galit ang mukha, nakabuka ang braso sa pinto. Sino ang asawa mo? Ang bastos mo. Kahit na iniligtas mo ako, hindi ako susunod sa'yo. Ako, si Mu Yuan, ay hinding-hindi kita papakasalan. Huwag mo nang isipin pa. Si Xianbai, shocked, halos maiyak. Sobrang prangka niya. Medyo masakit yun. Mula sa bubong nagsalita si Chin. Mu Yuan. Si Chin ay hinuhugot ang espada. Kung uulitin mong saktan siya. Nakataas ang espada ni Chin, handang umatake. Sa pagkakataong ito, gagamitin ko na ang talam ng espada. Si Mu Yuan, gulat at pinagpawisan. Hindi niya ginamit ang talam ng espada noon. Kaya pala walang sugat. Magkaharap sina Xianbai at Mu Yuan. Mukha siyang natatakot. Deal ba sa isang suntok ko yun? Sa isip ni Mu Yuan. Mananatili siya sa tabi ni Su Xiaobai. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Sumabog ang lupa sa ere pa. Habang bumabangga ang enerhiya sa kalangitan. Isang sigaw sa ere. Curved bird. Si Mu Yuan ay tumalon pataas. Sa ilalim ng buong buwan, isang higanteng anino ang lumilipad, parang isang sinaunang nilalang na nagbabantay mula sa langit. Mula sa itaas, makikita si Xianbai na napapatingala, hindi makapaniwala sa nakikita. Hunter niya rin yan. Iba talaga ang presensya. Isang napakalaking nilalang ang bumaba mula sa ere, isang dambuhalang ibon na puno ng madilim na aura. At lumapag si Mu Yuan sa hangin, umiikot ang kanyang katawan na parang sayaw ng isang mandirigma. Umalingaw-ngaw ang boses ng nilalang. Kayong dalawang tao. Lumakas ang kidlat sa paligid ng halimaw habang umuusok ang mga pakpak nito. Huwag niyong siran ang pinagpalang ginang. Lumitaw si Chin habang hinahawakan ang kanyang espada. Kalma ang mukha niya. Kayang umintindi ng wika ng tao. Isang high-level demon hunter. Inangat ni Chin ang kanyang espada. Killing it will be quite fun. Ang curved bird, nabigla at pinagpapawisan. May sigaw na maririnig. Su Xiaobal. Sumigaw si Mu Yuan. Gusto mo ba akong pakasalan? Habang nakasakay si Mu Yuan sa malaking ibon. Ang pinapag-uusapan dito ay tungkol sa ating kasal. Hindi pwedeng makialam ang ibang tao. Sa isip ni Su Xiaobai, gusto niyang paalisan si Chin. Nakakatakot siya. Hindi ako magsisinungaling. Ang bida. Chin, pwede ka bang umatras muna? Kakausapin ko muna siya. Chin, matigas ang tono. Hindi. Okay lang, Chin. Kung may balak siyang gawin, hindi siya lalabas ng ganyan. Huwag mo akong sisihin kung mamatay ka. Su Xiaobai. Ayos lang. Hindi ako basta-basta mamamatay.
Ikaw ang gumawa nito. Para lang takpan ang takot mo kay Qin? Si Su Xiaobai at Mu Yuan Yuan. Tulad ng gusto mo, kayong dalawa na lang ngayon. Ano ang gusto mo? Mu Yuan Yuan sumagot. Aaminin ko, hindi ka pala ganon kasama gaya ng una kong naisip. Pero hindi nito mababago ang katotohanan. Mu Yuan Yuan mula sa itaas. Ginagamit mo ang kawalan ng dim para umangat mula sa pagiging walang kwenta hanggang sa maging isang tao na may halaga. Su Xiaobai naiinis. Wala bang nagsabi sa'yo na masakit sa tenga ang mga ganyang salita? Sa loob ng isang buwan, gaganapin ng Star Palace ang Star Guard Competition. Nakita si Mu Yuan Yuan na nakayuko habang hinahawi ang kanyang buhok. Kapag ikaw ang nanalo at naging isang Star Guard, kikilalanin ko na ang tunay mong pagkatao. Xian Bai sumagot. Star Guard Competition. Nabanggit na yan sa akin ni Wang Xiu dati. Ano ba talaga yun? At ipinakita ang eksena ng labanan laban sa mga halimaw. Sa mga digmaan laban sa mga halimaw, maraming Star Guards ang namamatay. Eksena ng laban ng dalawang mandirigma. 2 round ang labanan, para mahanap ang pinakaangkop na papalit sa mga namatay na Star Guards. Laging may 72 Star Guards, na ang tungkulin ay protektahan ng mga tao hanggang sa huli nilang hininga. Si Xian Bai nang ngumiti at tila may kalokohan sa isip. Kung matalo kita, magpapakasal ka na? Si Qin na nakatayo sa ulo ng malaking ibon, inis ang ekspresyon. Huwag mo man lang isipin yan. Ang pagiging Star Guard ay basic requirement lang para maging tagapagmana ng trono. At ang kasalan ay para lang sa hari ng mga bituin. At pinakita si Long Ming. S-level #1, ang pinakamalakas na Star Guard. Ang bayani na nagbabantay sa Star Palace. Namula si Mu Yuan Yuan habang nakalingon. Halatang nainis at nasaktan. Ganoon ba talaga siya? Hindi ka man lang lumalapit sa antas niya. Nanginginig si Xian Bai, parang tinamaan sa pride. Huwag mong sabihin sa akin na. Si Mu Yuan Yuan ay napasigaw. Huwag mo nang sabihin. Si Xian Bai, gulat sa ibaba. Reklamo ni Xian Bai sa isip. Bakit yung lalaking yun? Puti ang buhok pero hindi man lang gwapo? Ganito ba talaga ako kapangit? Dayaan ito, babala ni Mu Yuan Yuan. May nakalimutan akong sabihin sa'yo. Ang mga bumagsak sa unang round ay hindi na pwedeng sumali habang buhay. Siya ay mumingiti ng seryoso. Sa'yo, ang ibig sabihin niyan. Si Xian Bai, seryosong nakatayo sa ilalim ng buwan. Ay mawawala ang pagkakataon mong maaga ang trono. Mu Yuan Yuan may bahagyang ngisi. Ano sa tingin mo? Gusto mo pa ring sumama? Ngumiti si Xian Bai, may determinasyon sa mata. Sabay ngiti at mayang na sumagot. Siyempre, 1 buwan ang lumipas. Grabe, ramdam ko agad ang atmosphere. Ang lalakas ng aura ng lugar na ito. Isang bundok na may mga lumilipad na nilalang. Ito ang banal na lugar ng Star Guards. Sa harap ng Colosseum, maraming tao. Ang daming sumubok ngayong taon. Sa loob ng pasukan, maraming mga kandidato. Ang lalakas nilang lahat tingnan. Nakangising red-haired guy. Ang dugo ng impyerno sa katawan ko. Kumikulo talaga ngayon. Mananalo ako today. Siya pala si Mafugi taga-baryo ng Matiadon. Sa loob ng arena, naglalakad ang mga kalahok palabas ng lagusan. Tahimik pero ramdam ang tensyon sa paligid. Nagmasid si Mafugi sa napakalaking arena. Ganito dapat ang arena. Perpekto para sa mga suntok ko. Biglang may lalaking nadapa at bumagsak sa lupa. Napatingin si Mafugi, tahimik lang siyang nagmasid sa nangyari. Lumitaw ang isang lalaking may mahabang pilak na buhok at salamin. May malamig na aura sa paligid niya. Sinabi niya, "Huwag mo akong hahawakan gamit ang marurumi mong kamay. Basura." Ang lalaking nakaupo sa lupa ay sumigaw. "Anong pinagsasabi mo? Hindi ko sinasadya." May mga nanunood na mga kalahok. May nagsabi, "Hindi pa nga nagsisimula ang laban, nag-aaway na sila." Kawili-wili. Biglang tumayo ang lalaking bumagsak. Balot ng kulay lilang enerhiya ang kanyang kamay. Sigaw niya, "Ipapakita ko sa'yo ang tunay na kulay." Tahimik na itinaas ng lalaking pilak ang buhok ang kanyang kamay. Biglang nagyelo ang hangin, at nabalot ng yelo ang paligid ng kamay niya. Sinabi niya ng malamig, "Bobo, basura." Si Long Weiyang na parang Diyos ng taglamig. Sa isang iglap, inilabas niya ang tunay niyang kapangyarihan. At natrap sa yelo ang kalaban, gulat na mga tao sa crowd. Sobrang nakakatakot. Sino ba yang lalaking yan? Parang naaalala ko siya. Ang astig. May nagpapaliwanag sa crowd. SSR level na ice ability. At napakalinis at nakakatakot na kontrol sa kapangyarihan. Kung tama ang hinala ko, siya nga yan. Pagkilala sa kanya, S-level rank number 10 Long Weiyang, anak ni Long Yang.
Pinsan din siya ni Long Ming. Mga dalagang fans na nahuhumaling. Si Mr. Long. Ang cool niya. Mahal kita, Mr. Long. Isang kamay ang umaabot papalapit kay Long Weiyang. Oy! Hawak niya ang braso ni Long Weiyang. Mukha kang malakas ah. Ang mga tao sa paligid ay nagulat at namilog ang mga mata. Hinahawakan niya siya. Gusto yata mamatay ng lalaking yan. Hindi siya normal na tao. Isang lalaki ang nakakakilala kay Ma Fuji. Siya si Ma Fuji, taga-Magia doon. Noong nakaraang taon lang, higit 10 demon-level hunters ang napatay niya. Isa siyang malakas pero baliw. Mula sa kanyang damdamin, sumiklab ang kapangyarihang apoy, isang lakas na kayang tunawin kahit bakal. Hinahamon ni Ma Fuji si Long Weiyang. Ako rin, may SSR level ability. Gusto mong lumaban? Hindi pinalampas ni Long Weiyang ang pambabastos. Tanggalin mo ang kamay mo. Dalagang naninigarilyo sa balcony. Sa itaas ng arena, isang misteryosang dalaga ang nanunood ng lahat. Starguard Level A no. 3, Nine-tailed Fox Wuyu. Pinipigilan ng opisyal ang tensyon bago magsimula ang laban. Hintayin niyo munang magsimula ang kompetisyon. Doon kayo pwedeng maglaban. Relax. Bumabati lang ako. Ang bastos ng lahat ng tao rito. Si Long Weiyang seryoso. Pero, yung taong kayang gumamit ng endlessness of Dim. Darating ba talaga siya? Nag-uusap ang Ailaang fighters. Buti na lang pinatigil sila ni Wuyu. Kung hindi, madadami din tayo. Napansin nila na may dalawang bagong may SSR ability, kaya ramdam nila na mahihirapan na sila sa laban. Ipinakita ang gabi at buwan sa langit hudyat na tapos na ang paghihintay. Tahimik ang arena bago magsimula. Si Wuyu Nine-tailed Fox ay ngumiti habang hawak ang pipe. Time's up. Simulan na natin. Nagulat si Long Weiyang. Teka. Pakiramdam niya hindi pa kumpleto ang lahat. Isang tao sa gitna ng crowd ang sumigaw ng malakas. Sandali. Si Mu Yuan ay nagtaas ng kamay. May isang kandidato na hindi pa dumarating. Si Su Xiaobai ay wala pa. Sa isip ni Long Weiyang, dalagang pinagpala ng Blue Moon. Nandito ba siya para kay Su Xiaobai? Deal ba sa kanilang engagement? Si Wuyu ay napangiti sa tuwa. Ang lalaking kayang gumamit ng endlessness of Dim. Sinasabing tinalo niya ang isang level C Starguard. Mas magiging masaya kung nandito siya. Pero, 5 minuto lang ang hihintayin ko. Lumipas ang 5 minuto. Nag-uusap ang mga tao. Mukhang hindi na siya darating. Swerte lang naman siya na nakuha niya ang kapangyarihan ni Long Ming. Hindi biro ang Starguard competition. Tumingin si Wuyu sa oras at malamig na nagsalita. Time's up. Sa gilid ng arena, seryoso ang mukha ni Long Weiyang habang iniisip. Hindi na ba talaga siya darating? Mu Yuan ay nalungkot at naisip niya. Su Xiaobai, nagsisinungaling ka ba talaga sa akin? Isang paa ang tumapak sa lupa. Narinig ang malakas na tunog ng yabag. Si Mu Yuan bahagyang ngumiti. At least, tinupad mo ang pangako mo. Si Su Xiaobai ay dumating kasama niya ang 4 bodyguard niya. Nagulat ang lahat sa bigla nilang pagdating. Isang boses ang nagsabi. Maraming tao. Si Su Xiaobai nakangiti. Hindi sila mukhang friendly. Nag-aalimpo yung crowd, maraming galit na mukha. Tumigil ka sa kakapagsalita. Hinihintay ka namin. Bakit ang porma mo? Minamaliit mo ba kami? Unahan natin siya sa unang round. Ang bida habang nakangisi. Sila ay magbibigay lang ng daan. Ako at si Finger lang ang sasali. At para talunin kayo. Sobra na ako mag-isa. Si Mu Yuan. Ang lakas ng trash talk niya. Pagdating pa lang niya, siya na ang pinakamalaking target. Paano kaya matatapos ang laban na ito para sa kanya? Paanong tagapagpahayag purple-haired woman na bumabagsak sa gitna ng arena? Kung nandito na ang lahat, wala nang kailangang sabihin pa. Ipinapahayag ko na ang Starguard competition, host na humahampas ng staff, may malaking energy slash. Opisyal nang magsisimula. Lumilitaw ang malaking purple portal gate sa likod niya. Mga tao sa crowd nagulat na gulat. Gate yan? Para saan yan? Wala namang ganyan dati. Isang dalagang tagapagsalita ang nagsabi. Magkakaroon ng 2 round. Simple lang ang unang round. Ipinapaliwanag na ang gate ay magdadala sa mga kalahok sa random na lugar sa labas ng Star City. Lumabas ang mapa na may 3 posibleng lugar. Forest of Mist, Dead Terrain, Mountain Pass of Ruins. Ang kailangan mo lang gawin ay mabuhay ng 5 araw. Sa lugar mo, makikita ang likod ng tagapagsalita habang sinasabi. Tanging ang mga makakaligtas lamang ang maaaring lumahok sa round 2. Lalong tumindi ang tensyon sa arena. Hindi posible. Nanirahan sa labas ng lungsod ng 5 araw.
Random din. Kung pugad ito ng mga ngaso, patay na tayo. Ang dalagang tagapagsalita. Seryosong niyang sinabi. Ang mga Star Guard ay dapat na ipagtanggol ang Star Palace gamit ang kanilang buhay. Kung natatakot ka, maaari kang umatras ngayon. Maaari mong subukan ang iyong swerte sa susunod na taon. Maraming kalahok ang nagtaas ng kamay. Susuko na ako. Ako rin. Babalik ako sa susunod na taon. Unang bumagsak ang moral ng karamihan. Ang mga umatras ay naglalakad palayo. Sinabi ng tagapagsalita. Kung gayon, sino ang gustong mauna? Tahimik ang paligid. Tumayo si Su Xiaobai, ngumiti ng may kumpiyansa at sumigaw. Ako. Sa likod niya si Zhao Pingger halatang nagulat at nag-aalala sa desisyon niya. Si Mu Yuan at Wei Yanglong. Makikita ang kaba sa mukha ni Mu Yuan. Ano ba ang binabalak niya? Isang kamay ang humila sa balabal ni Su Xiaobai. Si Zhao Pingger, nag-aalala, hawak ang kanyang dibdib. Sinabi niya, Master, may masamang pakiramdam ako tungkol dito. Su Xiaobai, nakangiti ng kalmado. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Pagpasok ko sa gate, ikaw agad ang hahanapin ko. Pareho silang naglalakad patungo sa portal. Naroon ang dalagang proktor na nagbabantay sa gate. Bumukas ang enerhiya ng gate habang nilalamon siya ng liwanag. Nakapasok na siya sa loob ng teleportation space. Tahimik ang paligid, mukha niya seryoso na. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon, gulat. May masamang pakiramdam sa paligid. Lumantad ang isang higanteng halimaw na parang dambuhalang octopus na may maraming mata at galamay. Ito ang halimaw na tinatawag na The Lost Ruins. Si Su Xiaobai makikita nakatayo sa harap ng malaking haliw. Mabilis na umatras si Su Xiaobai habang papalapit ang mga galami ng earthquake squid sa kanya. Harapin ang iyong katapusan. Isang galami ang biglang sumalpok sa lupa. Nabiyak ang sahig ng guho at nagliparan ang mga bato. Ang mata ng earthquake squid, bakas ang galit, pawis, at pagkabigla. Hindi nito inakalang makakaiwas agad si Su Xiaobai. Biglang lumitaw si Su Xiaobai hawak ang galame. May kumikislap na aura sa paligid ng kanyang katawan. Na-teleport ako sa ibabaw mismo ng isang demonic predator. Ngumiti siya ng bahagya. Sinabi niya, sobrang malas ko talaga. Wala akong oras maglaro sayo. Sinabihan ko si Pingger. Kailangan ko muna siyang makita. Mula sa malayo, sabay-sabay umatake ang maraming galame. Parang mga sibat na bumabagsak patungo kay Su Xiaobai. Nagulat si Su Xiaobai, pawis tumulo sa kanyang mukha. Sobrang bilis niya. Isang malakas na hampas ng tentacle sa lapag. At siya ay mabilis na nakaiwas. Lumapag siya sa ibabaw ng malaking tentacle. Halos mawalan siya ng balanse pero nagawa niyang samalo gamit ang kamay. Lumabas ang mukha ng halimaw, earthquake squid. Hindi masama. Para sa isang mortal. Pinagmamasdan niya si Su Xiaobai na parang laruan lamang. Naisip ni Su Xiaobai, masyadong malaki ang halimaw na ito. Kapag nagtagal pa ang laban, mas lalo lang akong madedehado. Nagpasya siya. Tapusin na natin ito agad. Itinaas niya ang kamay at nagtipon ng enerhiya sa palad habang diretso siyang sumulong sa halimaw. Sa malayo, nanunood ang 3 bodyguard sa arena. Okay, why lang ba talaga yung manyak na yun? Kapag na-disqualify siya, hindi niya mamamana ang trono. Malakas si Pingger. Pero nagbago na ang mga patakaran. Kahit siya, hindi sigurado makakaabot sa second round. Si Qin nagsalita. Mukhang naglalaro lang si Su Xiaobai. Pero hindi siya kasing hina ng itsura niya. Dagdag pa niya simula noong unang araw niya sa Celestial Court. Disiplinado siya sa sarili. Isiniwalat ang routine ni Su Xiaobai. Tulog 10:30 p.m. Gising 7 a.m. Perpektong schedule. 100 sit-ups. Sunod naman ang 100 push-ups. Ginagawa niya rin ang 100 squats. Lumabas siya para sa 10 kilometro ng pagtakbo. Hindi siya humihinto kahit mapagod, tuloy-tuloy lang. Sa gilid, pinagmamasdan siya ni Qin. Sabi niya sa sarili, may kakaibang enerhiya sa katawan niya. Dagdag pa, para bang masasakal siya. Kapag hindi siya gumagalaw, naisip niya, para siyang katulad ko. Biglang lilipat ang eksena pabalik sa labanan, sumigaw si Su Xiaobai. Pareho kami ng instinct ng isang mandirigma. Ipinakita ang 3 mata ng halimaw, nakatitig kay Su Xiaobai. Mukhang nabibigla ito sa lakas ng kanyang aura. Isinuntok ni Su Xiaobai ang galami ng halimaw na may kidlat na balot sa kamay. Isang malakas na pagsabog ang nangyari. Nagkakagulong-gulo ang mga galami ng halimaw, nabibitak-bitak ang katawan nito dil sa tama. Nagsimulang manginig at magliyab sa lilang kidlat ang mga galami ng halimaw. May mga lilang liwanag na parang apoy ang lumulutang sa paligid nito.
Si Su Xiaobai ay napaatras habang nakatingin sa lilang liwanag. Iyan ang enerhiya ng pusit. Nanlaki ang mga mata ni Su Xiaobai, napansin niyang may kakaibang enerhiya sa hangin. Ramdam niya agad ang panganib. Biglang may lumabas na kamay mula sa ulo ng pusit. Isang nilalang na parang buhay na bangkay ang biglang gumapang palabas. Basag-basag ang balat, basa, at gumagalaw ng kakaiba. Biglang pumutok ang berdeng aura mula sa bibig at mga mata ng nilalang. Isang nakakatakot na tunog ang lumabas. Sa malayo, makikita ang malaking pusit na halimaw na nakabalot ng berdeng usok. Hindi pa pala ito tuluyang patay. Ano tung halimaw na ito? Hindi pa patay ang pusit na halimaw? Si Su Xiaobai, gulat na gulat ang kanyang mga mata. Ang bangkay na nilalang ay patuloy na naglalabas ng berdeng usok. Nagpapadala siya ng signal para makaakit ng mga kalapit na mandaragit. Si Su Xiaobai ay nakatayo sa gitna ng lugar habang napapalibutan ng mga galame ng halimaw. Biglang may malalakas na white slash na pumuputol sa hangin sa paligid niya. Isang malakas na skill ang na-activate, IC Entombment. Makikita ang yelong enerhiya na bumabalot sa mga galame ng halimaw. Unti-unting nagyayelo ang mga galame. Nababalot sila ng makapal na yelo at nagkakabitak-bitak. Isang malaking bundok ng yelo ang nabuo sa ibabaw ng mismong katawan ng halimaw. Nakatalikod si Su Xiaobai at nakatitig sa higanteng yelong anyo nito. Biglang may boses mula sa likuran. Iyan ang host ng mandaragit, na humihingi ng tulong sa uri nito. May silwetang tao sa likuran. Ipinakita si Wei Yanglong. Nagsimula sila bilang mga humanoid predator. Pagkatapos ay kumain sila ng napakaraming tao. At naging ganito. Nairita si Su Xiaobai. Sino ka ba? Ninakaw mo ang kill ko at ang lakas ng loob mong sermonan ako? Si Wei Yanglong habang inaayos ang kanyang salamin. Kung hindi deal sa akin, napapaligiran ka na sana ng mga predators. Hindi ba dapat ay magpasalamat ka sa tulong ko? Su Xiaobai ay naglalakad sa loob ng madilim at masukal na gubat. Wala akong oras pa ipag-usap sayo. Kailangan ko ng oras para makipagkita kay Pinger. Ipinapakita ang buwan sa langit habang tuloy-tuloy ang pagbagsak ng nyebe. Si Su Xiaobai ay biglang huminto sa paglalakad. Ano nga ba ang gusto mo? Tandaan mo ang mga patakaran para sa round na ito. Magtiis ng 5 araw sa mga itinakda na lugar, pagkatapos ay maaari ka nang magpatuloy sa susunod na round. Ngumiti si Su Xiaobai ng bahagya. May bahagyang glow sa paligid ng katawan niya. Nagbabanta sa kalaban? Mukhang ako ang tinutukoy mo. Sa parehong oras sa Misty Forest. Isang lalaking tumatakbo ng mabilis sa paligid niya ay maraming halimaw na humanoid predators. Buwisit. Ang malas ko. Bakit ako na-teleport sa harap ng grupo ng predators? Tumakbo siya ng buong lakas habang paulit-ulit na tumutunog. Beep, beep, beep. Pawis ang bumabalot sa kanyang mukha, alam niyang malapit na ang mga halimaw. Bigla siyang huminto. Isang asul na enerhiya ang umikot sa kanyang katawan. Tila activation ng isang skill. Isang malakas na pagsabog ang sumabog sa lupa. Lumipad ang mga bato at lupa sa ere. Ilang katawan ng mga predator ang bumagsak. Wasak, duguan, at hindi na gumagalaw. Si Zhao Pinger nakatayo sa gitna. Tapos na. Napalibutan siya ng mga bangkay ng halimaw. At sinabi ni Zhao Pinger, saan kaya maaaring i-teleport ang master? Kailangan ko siyang mahanap bago ang iba. Habang siya ay naglalakad. Biglang tumunog ang device. Beep, beep. Bigla siyang huminto. Tinitigan ng bracelet sa kanyang braso habang nakakunot ang noo. Tinitingnan ni Zhao Pinger ang bracelet sa kanyang pulso. Ang locator na ibinigay sa amin pagpasok sa Coliseum. Naglalabas ng babala. Lumitaw ang hologram na mapa sa harap niya. Sa isip niya. Sabi ni Wuyu, iisa lang ang patakaran. Mabuhay ng 5 araw sa itinakdang lugar. Nakatayo siya sa loob ng kagubatan. Hindi na ako pwedeng lumampas pa. Kapag lumabas ako sa boundary, madi-disqualify ako. Lumilipad ang mga ibon sa kagubatan senyales na may gumagalaw. Tumatalon si Zhao Pinger sa mga sanga ng puno, mabilis ang galaw. Habang tumatalon, sumisigaw siya, Master, hintayin mo ako. Mula sa malayo, may nakatalukbong na lalaki na nakatanaw sa kanya. Ngumisi siya ng malapad. Nakita, isang misteryosong asul-itim na enerhiya ang biglang sumiklab sa paligid. Tumakbo si Zhao Pinger habang nagmamasid sa paligid. Nararamdaman niyang may sumusunod sa kanya.
Biglang inilampas niya ang paa sa lupa, bumagsak. Sumabog ang lupa sa lakas ng tapak niya. Sumigaw siya habang umiikot ang hangin sa paligid. Labas! Galit at matalim ang tingin niya. Sinusundan mo ako ng ganyan. Anong ginagawa mo? Pakiramdam niya, siguradong may nagmamanman. Isang misteryosong lalaki na nakaitim na hudang ngumiti sa dilim. Sa gitna ng malakas na hangin, bigla siyang lumundag pababa. Magkaharap na sila sa gitna ng kagubatan. Sabi ng lalaking nakahod, "Hindi nakakapagtaka na ikaw ang bodyguard ni Longming. Kailan mo ako napansin?" Ramdam ni Zhao Pingger na matagal na silang minamanmanan. Mula pa sa simula. Sinusundan mo kami. Ano ba talaga ang pakay mo? Unti-unting ibinababa ng lalaki ang kanyang itim na balabal. Ang master mo. Si Su Xiaobai. Lumabas ang totoong anyo niya, si Li Yi, mayabang at mapanganib. May gustong pumatay sa kanya. Pwede mo bang ako ang imbitahan papunta sa kanya? Title card. Li Yi the Lightning Strider. Nang inig sa galit si Zhao Pingger. Nanaginip ka ba? Sa tingin mo papayag ako? Biglang bumagsak ang mabigat na presyon sa paligid. 3 beses na lakas. Gravity field. Ginamit niya ang isa sa pinakamalakas niyang kakayahan. Nabitak ang lupa sa bigat ng lakas na pinakawalan niya. Kaya mo palang kontrolin ang gravity? Ngunit, hindi siya natatakot. Mas lalo pa siyang naaliw. Sa ilalim ng malamig na gabi, unti-unting bumabagsak ang nyebe habang dalawa ang nagkaharap. Si Wei Yanglong. Sa kalagayan mo ngayon, hindi mo ako kayang bantaan. Sa isip ni Su Xiaobai, kay yabang ng gagawang ito, ano ba talaga ang pakay niya? Hindi mo kailangang kabahan. Nandito lang ako para sabihin ito. Su Xiaobai. Ano? Pakiusap. Subukan mong mabuhay. Bamulong siya ng babala na parang hula ng kamatayan. Hindi na lumingon si Su Xiaobai, ngunit ramdam niya ang bigat ng sinabi. Bakit mo sinasabi sa akin ito? May isang tao na gustong patayin ka. Ang bida, seryoso ang mukha habang umuulan ng nyebe. Maraming taong gustong mamatay ako. Si Wei Yanglong sumagot. Hindi mo pa rin ba napapagtanto? Nahulaan ko na ito nung inanunsyo ni Wu Yu ang mga patakaran. Iba na ang mga patakaran sa pagkakataong ito. Ang dating simpleng laban ay naging isang patibong. Binabago nila ang mga patakaran. Para patayin ka. At ang gumawa nito ay hindi basta-bastang tao. Isang makapangyarihang nilalang ang kayang baguhin ang mga batas ng pagsubok. Bawat hakbang palayo ni Wei Yanglong ay tila hatol ng kamatayan. Kung gusto mong makarating sa korte ng langit, kailangan mong mabuhay sa unang round. Sino ba talaga siya? At bakit niya ako tinutulungan? Lalo siyang naguguluhan, ngunit ramdam niyang hindi kasinungalingan ang mga salitang yon. Isang kakaibang presensya ang biglang umapaw sa paligid. Ano? Itong pakiramdam na ito? Para bang may humihilang hindi nakikitang enerhiya sa kanyang katawan. Isang direksyon ang malinaw na tumatawag sa kanya. Ang hangin, ang lupa, at ang likas na enerhiya ay tila nagtuturo sa iisang direksyon. Tinamaan ng kidlat ang kalaban habang napaatras si Zhao Pingger. Lumilipad si Zhao Pingger, tumatama sa mga puno. Hindi niya inaasahan ang ganitong lakas ng kapangyarihan. Isang napakalakas na impact sa lupa, sa gitna ng alikabok at usok. May bumangon. Sa kabila ng sakit, nanatiling matatag ang kanyang mga mata. Hindi ko inakala na may lightning power siya. Ginagamit niya ang kuryente para palakasin ang katawan sa ilalim ng gravity. Hindi siya dapat ganyan kalakas. Tumayo si Zhao Pingger, nanginginig ang katawan. Mapanganib siya. Hindi ko siya pwedeng hayaan na mahanap ang master. Sa likod niya, si Li Yi ay gumagalaw na, may kuryente sa paligid. Si Li Yi, hawak ang kutsilyo na may kidlat. Kung ayaw mong manguna, gagamitin ko na lang bangkay mo para pinan siya. Gagana pa rin ito, habang hinihingal si Zhao Pingger at may gallows sa mukha. Sa isip niya, habang nandito ako, hindi ka makakahipo kahit isang hibla ng buhok ng aking master. Isang mabilis na yapak tila tumatakbo na parang kidlat. May 3 lalaki na nakatingin sa isang lalaking lumalapit sa gitna ng usok. Hindi ba't siya yung mayabang na bata kanina? Ipinakita ang 3 lalaki. Nagkataon lang na kaming 3 ay sabay-sabay na na-teleport. Malas niya at kami ang nakasalubong niya rito. Ang kalbong lalaki balot ng pawis ang mukha. Tila may masamang pakiramdam siya sa sitwasyon. At sa isang iglap,
Isang malakas na alon ng kidlat ang sumugod. Biglang lumitaw si Su Xiaobai. Ang buong katawan niya ay napapalibutan ng makukulay na kidlat aura. Ramdam ko si Pinger. Nasa panganib siya. Ai Jiao Pinger nakadapa sa lupa, sugatan at hingal na hingal. Siya ay nanginginig at nanghihina habang gumagapang. Pinit niyang tumayo kahit siya ay nanghihina. Ginagawa ko ito para matulungan si Master. Hindi ako pwedeng bumagsak dito. Isang lalaking may ngiting demonyo ang lumabas mula sa dilim. Isang napakagandang dalaga. Kawawa ka naman. Bakit ka pa sumunod sa isang master na maiksi ang buhay? Dahan-daang itinutok ni Li ang sandatang may kidlat kay Jiao Pinger. Sayang. Talagang sayang. Isang maliwanag na aura ang biglang lumitaw sa likod ni Li. At biglang nanlaki ang mata niya. Sa isang kisap mata, siniko ni Su Xiaobai ang panga ni Li habang balot ng purple lightning aura. Tumalsik ang sariwang dugo ni Li. Lumipad ng malayo at bumangga sa mga puno at bato. Ang lupa ay nagbitak sa lakas ng impact. Si Jiao Pinger ay nakasandal sa puno. Sugatan ang katawan, nanginginig sa paghinga. Tinignan niya ang bakas ng lupa kung saan tumalsik ang kalaban. Si Su Xiaobai ay nakatayo sa harap ng malaking bato hag binabalot siya ng purple aura. Habang pinagmamasdan ni Su Xiaobai Li, nasabi niya, "Salamat sa langit. Nakaabot ako sa oras." At umupo si Su Xiaobai sa tabi ni Jiao Pinger. "Pasensya na. Deal sa akin. Nasugatan ka ng ganito. Mababaw lang ito. Kailangan ko lang magpahinga. Huwag kang mag-alala, Master. Bilang bodyguard, hindi ko lang dapat protektahan ang katawan niya. Dapat, maprotektahan ko rin ang puso niya." Habang nakaupo si Jiao Pinger. "Kailangan ko ang aking master para protektahan ako. Ako ang dapat humingi ng tawad." Si Su Xiaobai, seryoso ang mukha habang pinagmamasdan siya. "Nahanap mo ako, Master?" Sumagot si Su Xiaobai, ipinapakita ang kanyang pulso power sense. "Parang, nararamdaman ko kapag nasa panganib ka. Kahit ang lokasyon mo. Parang kaya kong maramdaman." Nagulat si Pinger. "Kaya mong maramdaman ang kinaroroonan ko. Gumana ang kapangyarihan ko sa'yo." Makikita si Li na nakabaon sa malaking bato, duguan ngunit buhay pa. Sa kabila ng pinsala, gumagalaw pa rin si Li. Biglang nanginginig at nagkakaroon ng cracking effect sa paligid, may kakaibang enerhiya. Si Li, unti-unting gumagalaw at hinihingal. Lumilipad ang mga dahon dahil sa pressure ng enerhiya. Jiao Pinger nakasandal sa puno. "Nawala ko ang kapa ko." Tahimik na inabot ni Su Xiaobai ang kanyang kapa para painitin at protektahan si Jiao Pinger. "Isuot mo ito at magpahinga ka muna. Ako ang magbabantay ngayong gabi." Sa unang pagkakataon, ipinakita ni Su Xiaobai ang kanyang tunay na malasakit. "Inalagaan mo ako buong buwan. At ngayon, nasugatan ka dahil sa akin." Jiao Pinger, suot na ang kapa, masayang ngiti. "Salamat, Master." Lumipas ang oras. Nanahimik ang buong kagubatan. Tanging tunog ng hangin ang maririnig. Mahimbing na natutulog si Jiao Pinger habang si Su Xiaobai naman ay nananatiling gising at alerto. Mula sa ilalim ng lupa, may gumagapang na mahahabang itim na galamay. Sumabog ang lupa. Ang mga galamay ay sumugod palabas na parang mga sibat. Sa silang iglap na hawakan ni Su Xiaobai ang mga tentacles at pinutol niya ito at tumulo ang dugo. Makikitang nakatayo si Su Xiaobai kausap si Li. "Kanina ko pa iniisip. Bakit hindi ko nasipsip ang enerhiya mo? Buong oras ka lang pala nagkukunwaring patay." Si Li, galit ngunit ngumisi. "Hindi ako basta-basta namamatay." Sa isip niya, kung hindi dahil sa Predator Serum na itinik sa akin, patay na sana ako sa siku mong atake. Makikita ang kamay ni Li. Sinipsip niya ang lakas ng Tiercino, isang guard na si Zhang Tianmeng. Isama mo pa ang growth niya ngayong buwan. Malamang nasa B-tier na siya. Biglang umikot ang kidlat sa katawan ni Li. "Huwag ka munang maging mayabang. Buisit ka." Sumabog ang itim na galamay mula sa katawan niya. Nagulat si Su Xiaobai habang papalapit ang mga galamay. "Ano ito?" Si Li, nakalutang sa gitna ng kidlat at galamay, parang halimaw. "Ito na ang pinakahuling anyo ko." Mas lalo pang lumakas ang aura niya. Ang tibay ng isang predator. Kasabay ng SSR level na kidlat na kapangyarihan. Ang mukha niya ay nabaliw sa lakas. "Ngayon, may lakas na ako nakatapat ng pinakamataas na B-tier. Tapos ka na." Isang malakas na suntok ang tumama sa mukha ni Li. "Tumahimik ka.
Isang malakas na pagsabog ng enerhiya, parang shockwave na kumalat sa paligid. Lumilipad ang mga bato at debris dahil sa napakalakas na puwersa. Sa likod niya, papalapit ang bida na may makulay na aura glitch-like energy sa katawan, handang umatake. Isang bukasang palad, nag-iipon ng napakalakas na enerhiya. Makikita ang glow at distortion sa paligid ng kamay, indikasyon ng isang espesyal na skill. Isang vertical beam of light ang bumagsak diretso mula sa kamay ng bida pababa sa mukha ni Lee. Ito ay parang finishing move ni Su Xiaobai.